Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasa loob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamumunga. At inilalarawan na naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Kapag lumago, hindi na hihinto. Kapag lumago, hindi na hihinto. Narinig niyo na po ba ang mga salitang ito? Hello? Sino po ang pamilyar sa mga salitang ito? Kapag lumago, hindi na hihinto. Sa mga hindi nakakaalam, nakilala ang salitang ito dahil kay Alex Ayala. Kilala niyo siya? Yung Pilipina na bata na tennis player, si Alex Ayala. Nilagay niya sa likod ng sombrero niya, kapag lumago, hindi na hihinto. Nakilalang mga salitang ito dahil kay Alex Ayala. Pero mas naging totoo ang mga salitang ito dahil sa kanyang mga pagkapanalo. Kapag lumago, hindi na hihinto. Mga kapatid, hindi ito malayo sa talinhaga na ating narinig mula sa ating Poong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ibinahagi ni Jesus ang talinhaga ng manghahasik. Ang talinhaga ng manghahasik ay tumutukoy
sa dalawang bagay. Tumutukoy sa pagtatanim at pinagtataniman. Pagtatanim, sabihin nga po ninyo, pinagtataniman. Yung pagtatanim, tinutukoy niya yung binhi na itinatanim, ibinabaon, inilalagay sa lupa. At yung pinagtataniman, tinutukoy niya yung iba't ibang klase ng lupa. Iba't ibang klase ng pinagtataniman. Iisa ang tinanim, pero iba't iba ang paglago. Merong tinanim, pero madaling naagaw. Bakit naagaw ang binhi? Kasi hindi bumaon. Alam natin, kapag ang binhi hindi binaon sa lupa, anong mangyayari? Kukunin lang ng ibon. Tutukain. Meron bang tutubo? Wala. Kasi hindi bumaon. Meron din naman, mabilis tumubo, pero mabilis din namatay. Bakit? Dahil walang ugat. Kapag hindi matibay ang ugat, mabilis tumubo, pero mabilis din mamatay. Pero meron din naman, tinamnan, ngunit konting bagyo lang, konting pagsubok, agad na mamatay. Walang paglago. Hindi lumalago. Merong ganyan, no? Yung konting pagsubok lang, konting ulan lang, konting bagyo, patay na. Nawala na ang konting tumubo. Pero tanging ang itinanim sa matabang lupa, ang nabaon, nagkaugat at tumubo, ang siyang lalago at magkakabunga. Tanging sa matabang lupa, ang nabaon, nagkaugat at tumubo, ang magkakabunga. Dito natin makikita na hindi basta nagtanim, may tutubo. Tandaan nyo yan, hindi basta nagtanim, may tutubo. Kaya nang hindi basta pumasok sa eskwela, natuto. Tama? Ay, ang dami. Ang daming estudyante na pumapasok araw-araw sa eskwela, pero pag uwi, tanungin mo, walang alam. Baka nga isa doon, anak mo. Ha? Kaya mga nanay, tatay, tanungin nyo mga anak nyo pag umuuwi. O anak, ano natutunan mo? Diyan mo makikita kung meron ba talagang paglago sa iyong anak. Kaya tandaan, hindi basta pumapasok sa eskwela, natututo. At hindi rin lahat ng nagtrabaho, umaasenso. Hello? Hindi lahat. Hindi lahat. At ganun din, hindi lahat ng nagsisimba ay napapalapit sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Tulog na, di ba? Paano yan mapapalapit sa Diyos? Ang galing, dumayo pa ng Quiapo para matulog. Ay, sayang naman pamasahe mo. Sayang naman nakipagsiksikan ka. Pag uwi mo, walang natutunan. Walang bit-bit. Kasi natulog. Tandaan, hindi basta nagtanim, merong tutubo. Dahil walang problema sa itinanim. Ang problema ay sa lupa na tinamnan. Kaya nga, kahit anong pasok sa eskwela, kung ang estudyante ay hindi itinatanim ang pinag-aralan sa isip, walang natututunan. Kahit anong trabaho mo, kung di ka natututo
sa hirap ng buhay at sa paghahanap buhay, hindi ka aasenso. Nagtataka ba kayo? Trabaho ng trabaho, walang pag-asenso? Sino nagtataka? Wow, asensado lahat? Asensado pala lahat no? Pero bakit ba? Trabaho ng trabaho, hindi umaasenso. Well, isang aspeto lang. Kakukuha mo lang ng sweldo, di ba? O, saan ka pumunta sunod? Yung iba, pumunta na sa cellphone, no? Check out na. Check out na. Yung iba naman siguro, ano pumupunta? Pupunta, maglakad ka lang dyan sa labas. Di ba? Nauhaw ka. Magkano palamig? 50 hanggang 100. Depende kung anong iinumin mo. Siyempre, uminom ka, nagutom ka. Kakain ka. Ano kakainin mo? Ilocos empanada. Di ba? Uso yan ngayon. Magkano Ilocos empanada? 100 to 150. Depende sa laman. Di ba? Sasabi mo, bagong sweldo naman ako, naghirap ako. Kakainin ko yung 150, yung pinakamahal. 50 pesos plus 150, magkano? 200. Bilis nyo talaga pag sa pera, no? 200. Siyempre, Ilocos empanada, saan ba makakarating yun? Hanggang dito lang, di ba? Gutom ka pa. Di ba? Kakain ka ng sisig na may kanin. Magkano? 150 ulit. Magkano na? 350 na. Gawin mo yan 3 beses isang buwan. Magkano? 1,050. Yung 1,050 na yon, street food pa lang yon. Ano pang mga binibili nyo? Wala pa yung sabon mo. Wala pa yung pangkilay. Wala pa yung panglabi. Ano pa? Wala pa yung pang-ilong. Ano pa? Wala pa yung pampaputi. Diba? Pag kukwentahin mo, sasabihin mo, ba't ba hindi ako umaasenso? Kung minsan, marami tayong nagagawang pagkakamali. Kung minsan naman talaga, nadadapa tayo. Mali ang pinipili. Mali ang natututunan. Pero, sa isang banda, dito dapat tayo natututo. Kahit ang pagkakamali, merong matututunan. At kapag iyong natutunan at pinag-aralan, dyan magsisimula ang paglago. Kahit simba ka ng simba, lahat ng simbahan, puntahan mo. Kahit tuwing Biyernes, pumunta ka sa Quiapo, pero kung hindi nababaon sa iyong isip at puso ang turo ng Diyos, walang mangyayaring paglago. Balik ka ng balik sa Quiapo, tulog ka naman ng tulog. No? Balik ka ng balik sa Quiapo, no? Hindi ka naman nakikinig sa homily ng pare. Pag uwi mo, anong bitbit mo? Meron, yung mga pinamili na lang, no? Kasi alam ko mamaya bibili kayo di ba? Yun lang ang dala mo. Anong dala mo? Suman, ano pa ba? Ano ba yung mga tinitinda dyan sa labas? Pero yung aral, hindi na bitbit. Marami tayong mga nagagawang pagkakamali. Marami tayong mga naiisip na mali. Kaya nga, ang ganda ng sinabi ni Propeta Jeremias sa mga taong minsang nagtaksil, sa mga taong minsang nagkamali, sa mga taong hindi natuto sa buhay. Ang sabi ni Propeta Jeremias, magbalik sa Panginoon. Tuwing tayo'y nagkakamali, tuwing tayo'y nadadapa, tuwing tayo'y nagtataksil, ang paanyaya, magbalik sa Panginoon. Alam niyo po, gaya ni Alex Ayala, sabi niya, natuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Tinanong siya, bakit ka nanalo? Paano ka nanalo? Sabi niya sa reporter, binalikan ko kung paano ako natalo. Inaral ko, lahat ulit iyon, at ako ay natuto. Ito yung imbitasyon sa atin. Tuwing tayo'y nagkakamali, balikan mo. Ba't ka ba hindi umaasenso? Ba't ka ba
laging nagkakamali? Ba't ka ba hiniwalayan? Ba't ka ba iniwan? Ba't ka ba nadapa? Ba't ka ba bumagsak? Pag natutunan mo lahat ng pagkakamali at bumalik ka sa Diyos, magsisimula ang pagtubo, paglago, at sa huli, may bunga. Mga kapatid, ang paglago at pamumunga ay nasa itinatanim at tinatamnan. Malalaman kung anong klase ang bunga dahil sa itinanim. Pero makikita ang bunga dahil sa tinamnan. Amen. Amen.